Ang school namin today ay nagkaroon ng event. Sinelebrate kasi namin. We were celebrating Math Psycha or Math, Science, and Kalikasan Day. So, it was sponsored by the Math and Science Department. So, nagkaroon ng maraming mga patimpalak or there are lots of contests like robotic dance, there was pageant for Miss and Mr. Math Saika. Nagkaroon din ng poster making at nagkaroon din ng SIP or Students Investigatory Project. So, isa ako sa napiling tumingin sa mga trabaho ng mga bata sa kanilang mini-research. So, after the presentation of their outputs, napaisip tuloy ako. So, after ng lahat ng event na nangyari, napaisip tuloy bigla ako kasi ang aking course is social science, so mainly yung mga concerns lang ng behavior ng tao, bakit ginawa ng mga ganito, ganyan, ano ba yung expected na ugali. So, yun yung more forte ko bilang tao. Pero kanina, napaisip ako, napaka-interesting pala na subject ang science. Kahit very limited lang yung naiintindihan ko at nalalaman ko sa science kasi hindi ako nagkaroon ng further studies in science, but I'm still interested. I remember, isa ito sa mga favorite subject ko when I was in my high school days and even in college days. So, I like science. I need to learn a lot when it comes to math. But then, hindi naman ako masyadong kulilat when I was in high school. But anyway, napag-isipan ko tuloy ang garbage. Kaya sinabi ko, ang daming plastic sa Pilipinas at sa buong mundo. Hindi ibig sabihin yun na paplastikan ako ng mga tao. Ay totoo talagang literally ang daming plastic. Isa ang plastic sa pinakamalaking problema ng basura sa Pilipinas. So, after kung nabasa ang mga idea ng mga bata, nakakatuwa yung mga nasa isip nila. Meron nakaisip na dapat ang robots ay siya nang maging in charge sa mga basura. So, halimbawa daw, ilalagay mo ang robot na ang bahalang mag-convert ng mga basura into bags and into shoes. So, pino-foresee nila, baka in the near, hindi natin ma-discount yung idea ng mga bata eh. So, sinabing gagawing mga useful materials yung basura, parang magic napaisip tayo, parang magic naman ito. Paano kaya gagawin ng robot yung ganon? It takes a whole factory to produce a pair of shoes, and then, paano na lang kaya? But anyway, ito yung napakaganda tungkol sa mga bata. They are fearless to explore even outside the box. So, yung isa, kaya nga, medyo na-impress ako, naka-appreciate ako sa sinabi na merong robot, na ang robot na yung in charge sa mga basura at ang robot na din ang magpa-process at mag-change ng mga basura into useful things. Meron din nagsabing i-practice yung 3 R's. Of course, alam naman natin na in place na talaga ang system ng 3 R's. Reuse, reduce, recycle. So, pero ang twist lang dito is ang gagawa ng recycling, ang robot na mismo. Meron din yung naka-idea na parang may vending machine kung saan ilalagay mo doon ang robot. So, yun ba, you can imagine, baka in the future, hindi natin ma-discount yung idea ng mga bata. Baka in the future nga, ang robot na ang maging solusyon sa ating problema sa basura. Who knows? Malay natin, no? Ngayon, sa tingin natin, parang magic lang dahil hindi pa fully na-discover ng tao with the use of science kung ano yung possibility sa mundo.
So, siguro sa years to come, baka ito na nga ang magiging scenario na ang robot na ang bahala sa ating mga basura. Naalala ko rin kasi, noong hindi lang ang Pilipinas ang may malaking problema sa garbage, kundi pati rin ang ibang bansa. Naalala ninyo yung time na yung mga taga-Canada ipinadala dito sa atin ang kanilang mga basura through a container van. So, meron ding ang daming mga documentaries, ang daming mga vlogs tungkol din sa garbage ng India. So, sa tingin ko, hindi lang ang Pilipinas ang lunod at nalulunod na sa basura, kundi pati na rin yung ibang bansa. So, it's a global problem, a global dilemma. Kung ano ba talaga yung gagawin sa ating mga basura. So, napapaisip tuloy ako at napasakay ako ng van papuntang Pagadian para lang mag-isip. Although may ginawa din akong transaction doon para naman may sulit din yung aking pagpunta ng Pagadian. But mainly pumunta lang talaga ako ng Pagadian para mag-isip. Nakaka-alarma na rin kasi yung level ng problema ng basura. So as naisip ko, ano ba talaga yung dapat gawin natin sa mga basura? So, ang sabi ng mga bata, yun nga, reuse, gagamit ng robot. Siguro, yun yung mga sagot nila dahil nga naman expected na technology ang talagang dapat gamitan ng technology at sa mga scientific na pamamaraan ang problema with the garbage. So, marami din, meron doon na nagsuggest may participant doon na nagsuggest na napakaraming solution. So, tinanong ko, ano ba yung pinaka-best solution mo sa problema ng garbage? Ang sabi, education. Dahil kung educated yung mga tao, alam nila kung gagawin nila at nagkakaroon sila ng disiplina tungkol sa pagtatapon ng basura. So, nga naman So, lahat sa buong mundo, sa buong mundo, ang mga tao are trying to find ways and means in order to reduce, if not totally eliminate the garbage problem. Dito sa Pilipinas, ang dami-daming basura. Ang dami-daming basura na ngunit ang nakakapagtaka nito, maraming tao ang nabubuhay dito sa basura. Ibig sabihin, hindi ko pinuput down or hindi ko pinababa yung mga tao. I was just stating a fact na talagang maraming tao na nabubuhay sa mga landfill areas. Doon sila kumukuha ng mga kalakal. Mga kalakal yung mga basurang pwedeng maibenta pa. So, kaya nga sinasabi nila dati, may pera sa basura. So, sa tingin ko, dapat siguro solusyonan na talaga ng gobyerno. Hindi lang yung mga scratching the surface type of solution. So, yung mga recycle, reuse, refuse, o ano pa yung mga R na na-invento ng tao para lang mawala ang problema sa basura o ma-manage ang problema sa basura. Yet, nananatiling malaking problema ang basura sa buong mundo, lalong-lalo na sa Pilipinas. So, dito kasi sa Pilipinas, iba yung kultura dito. Iba din yung personality ng mga tao. So, hindi masyadong nagkaroon ng ngipin ang batas sa pagtugis ng mga taong gumagawa or nagtatapo ng maraming basura or improperly dispose their garbage. So, siguro isa yun sa mga reason, yung behavior ng tao, ang reason na why hindi masolusyonan ang problema ng basura. So, nag-research ako
I came up with, meron palang mga tinatawag na hazardous wastes, katulad ng mga electronic waste, mga batteries, pesticides, herbicides, paint, solvents, thinner, medical waste, asbestos, chemical waste, pharmaceutical waste. Problema din yung fluorescent bulbs and oil and petroleum products. So, lahat na yun ay malaking problema para sa Pilipinas. Pero, ang pinaka-destructive, ang pinaka-destructive na garbage sa buong mundo ay ang plastic. So, una, dahil ang plastic ay does not biodegrade. Hindi sila de-break into smaller pieces, which is called microplastic, pero nananatili sila sa environment sa mahabang panahon. So, ang tendency dito, dahil hindi nasisira ang mga plastic, kung saan sila tinatambak, for how many years ay hindi sila nag-biodegrade. So, hanggang mapuno yung landfill at saka nandun nadagdagan at araw-araw yung number ng plastic na idinideposito doon. So, in short, nag-accumulate ng maraming plastic kasi ang mga plastic ay hindi nasisira. So, anong nangyari pag ang mga garbage ay napunta? Ano naman ang nangyayari sa mga garbage na napunta sa mga karagatan o sa mga water systems natin like seas and other water areas like seas and oceans and rivers. So, ang nangyayari, nakapollute ito at nasisira yung marine life. So, dahil hindi sila nag-decompose, naging microplastics sila, they become smaller pieces and they remain in the environment eventually. So, nakaka-cause ng long-term damage ang mga plastic. So, hindi lang pala tao ang mga plastic, kundi ang totoong plastic talaga ay nakakasira sa environment. So, yung mga marine life ay nasisira, yung mga isda ay nakakain ng mga microplastics, at ang mga tao ay kinain ang mga isda, therefore meron tayo sa ating katawan ng mga microplastics. So, talagang napakalaking problema ang plastic na mga basura. So, siguro yung metal, pwede naman din gawing, it's easy to solve problems about yung mga metal, yung ang ating mga basura. Kung papel o kung yung dahon or kung yung nagdi-decompose ay hindi rin naman masyadong malaking problema. So, ito lang plastic talaga na hindi masira-sira, yet itong plastic na ito ay parte at kabahagi na ng ating lifestyle. So, nahihirapan ang mga tao na mamuhay na wala ang plastic. So, kanina napansin ko, when we were having, we were doing the activity, napansin ko ang siniserve para sa mga teachers ay yung Coca-Cola na nasakto, na nakalagay sa plastic, at saka isang mineral water na plastic din. At saka yung mga sinusuot ng mga candidates sa pageant, sa search for Miss and Mr. Matsaika, ay gumagamit din ng mga cellophane, mga plastics, mga papel. So hindi talaga, I think people will find it very hard to do away with plastics. So, naging parte na ng buhay natin at nakakagaan ng ating pamumuhay ang plastic. Kaya lang, yun nga, problema sa basura,
basura, ito